Magandang araw mga bata. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang Pilipino sa ikalawang markahan sa ika-6 na linggo. Aralin 6, pagtukoy sa sanhi at bunga. Pagsulat ng talatang naglalarawan. Pagsulat ng sariling talambuhay. Pagsulat ng liham. Mahilig ba kayong magbasa o manood? Ano ba ang lagi niyong binabasa o pinapanood? Ano ang laman ng ating balita ngayon? Narito ang pahayag tungkol sa pag-uurong ng klase. DepEd, inanunsyo ang bagong petsa ng pagbubukas ng klase ngayong taon. Nangangahulugan lamang na hindi tuloy ang pagbubukas ng klase sa Agosto, ika-24. Ito ay dahil sa muling pagbabalik ng ilang lugar sa Modified Community Quarantine kabilang ang Metro Manila. Binibigyang diin din ng Kagawaran ng Edukasyon na ipagpatuloy pa rin ng mga guro ang paghahanda para sa pagsisimula ng klase. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Education Secretary Leonor Briones kaugnay sa pagbabago ng pagbubukas ng klase ngayong taon. Ito naman ang mga katanungan. Isulat ang inyong kasagutan sa papel. Una, ano ang naramdaman mo nang marinig mo ang balita na ito? Ikalawa, ano ang dahilan ng pag-uurong ng klase sa Oktubre, ika-5? Ikatlo, sa palagay mo, ano ang magandang maitudulot ng pag-uurong ng klase sa mga guro at mag-aaral katulad mo? Ika-4, sang-ayon ka ba na inuro ang klase? Bakit? Ito naman, punan ang hinihingi ng impormasyon na nasa ibaba para makumpleto ito. Isulat ang iyong mga sagot sa papel. Pangalan, mga magulang at kapatid. Saan ka nakatira? Mga gusto sa buhay at pangarap mo. Pagkatapos mapakinggan o mabasa ang teksto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa notebook. Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtatalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagay, konsepto at kasanayan. Naranasan mo na bang walang supply ng kuryente sa inyong tahanan? Ano ang iyong ginagawa kapag nangyayari ito? Meron akong babasahin tungkol sa pagtutulungan. Tuwing buwan ng Abril o Mayo, ay nararanasan natin ang sobrang mainit ang panahon at hindi maiiwasan na kinukulang ng supply ng kuryente dito sa Kalakahang, Maynila. Isang araw, biglang nawala ng supply ng kuryente sa aming lugar, kaya nakakaawa ang mga bata dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya nawala ng kuryente dahil may pumutok na transformer sa lugar. 2 araw nakalipas, hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Kung kaya, may nagmamagandang loob na maaari daw kaming lumipat sa kanilang linya ng kuryente. At dahil doon, nagtulong-tulong ang aming mga kapitbahay sa pag-aayos ng mga koneksyon ng wire upang magkakaroon kami ng kuryente ulit. Laking pasasalamat namin dahil hanggang sa kasalukuyang panahon, meron pa ring mga taong mabubuti ang kalooban at handang tumulong sa kapwa. Sagutan ang mga tanong. Naintindihan ba ang tekstong iyong napakinggan? Kung gayon, maari nang sagutan ang mga tanong. Una, tungkol saan ang talata? Ikalawa, bakit nawala ng supply ng kuryente ang lugar? Ikatlo, anong uri ng panahon ang kadalasang nararanasan kapag buwan ng Abril o Mayo? Ika-4, ano ang ipinakikitang ugali ng magkakapitbahay? Ika-5, kung ikaw yung taong mayroong supply ng kuryente, gagawin mo rin ba ang kanyang ginagawa? Bakit? Balikan natin ang talata.
Tuwing buwan ng Abril o Mayo ay nararanasan natin ang sobrang mainit ang panahon. Sa kasalukuyang panahon, meron pa ring mga taong mabubuti ang kalooban at handang tumulong sa kapwa. Ang tanong, ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Bakit ito tinatawag na naglalarawan? Ano-ano nga ba ang may mga salitang may salungguhit? Tama. Sobrang mainit. Mabubuti. Ito ay halimbawa ng mga salitang naglalarawan na nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Ang talatang iyong binasa ay tinatawag na talatang naglalarawan. Ito ay gumamit ng mga salitang nagbibigay turing sa mga pangalang nabanggit sa teksto. Mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng isang talata. Una, simulang makatawag pansin ang talata. Ikalawa, may isang paksang pangungusap dapat sa bawat talata. Ikatlo, bawat pangungusap sa talata ay nagpapaliwanag sa paksang pangungusap. Ngayon naman, pagmasdan ang larawan. Sagutin ang mga tanong gamit ang iyong notebook. Bakit kailangan magsuot ang mga tao ng face mask at face shield kapag sila lumalabas? Ikalawa, ilang metro dapat ang layo ng mga tao sa isa't isa? Ikatlo, bakit kailangan sumunod sa health protocol ang iyong magulang sa pagkuha ng iyong module sa paaralan? Ikaapat, bakit hindi pwedeng pumunta ang mga bata katulad mo sa paaralan? At panghuli, ano ang pinapakita ng nasa larawan na mensahe? Ang talambuhay o biografiya ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng buhay ng isang tao. Ito ay isinusulat ng ibang tao. Ito ay hango sa mga tunay na tala ng pangyayari at impormasyon. Narito ang paraan ng pagsulat ng talambuhay. Unang linya, pangalan. Ikalawang linya, 2 hanggang 4 na pang-uri na naglalaman sa sarili. Ikatlong linya, mga magulang. Pang-4 na linya, mga kapatid. Pang-5 linya, mga hilig at gusto. Ika-6 na linya, mga kinatatakutan. Ika-7 linya, mga pangarap. Ika-8 linya, tirahan. Ika-9 na linya, apelyido. Ang liham naman, pahintulot ito ay isang liham na nagpapaalam na gamitin ang pasilidad ng paaralan tulad ng silid-aklatan. O ito ay tinatawag na liham pahintulot. Ang liham na pahintulot, isang liham na nagpapaalam na gamitin ang pasilidad ng paaralan tulad ng silid-aklatan. Ito namang sumunod, gawain 1 o gawaing una niyong gagawin. Puna ng angkop na sanhi at bunga ang mga salungguhit upang mapag-ugnay ang detalye. Gawin ito sa notebook o journal. Sulyap sa buhay ng mag-aaral. Mga sanhi at mga bunga. Sa unang sasagutan, ito ay ang sanhi nag-aaral ng mabuti. Ano ang magiging bunga niya? Yan ang dapat niyong sagutan. Sa ikalawa naman, mayroon ng bunga. Malusog ang katawan. Ano ang sanhi?
Sa ikatlo, ang sanhi niya ay maagang natutulog. Ano ang naging bunga? Sa ikaapat, ang sanhi ang dapat sagutan. Ang bunga, pinuri ng kanyang mga magulang. Kalima, ang sanhi masunuring bata. Ano ang magiging bunga? Ikalawang gawain, pumili ng isang paksa na kasulat sa ibaba. Sumulat ng talata na nasa binubuo ng 5 pangungusap gamit ang mga angkop na salitang naglalarawan. Isulat ang talata sa iyong sagutang papel. Una, pagbubukas ng klase. Ikalawa, magagandang pasyalan sa Taguig. At ang ikatlo, mga magagandang nangyari sa aking pamilya. Pumili lamang kayo ng isang paksa. Ikatlong gawain, sa iyong portfolio, sumulat ng iyong talambuhay gamit ang mga sumusunod na gabay. Punan ng impormasyon ng bawat patlang tungkol sa sarili mo para makapagsulat ka ng iyong talambuhay. Ito ang mga dapat mabasa sa iyong isusulat na talambuhay. Letter A, sa una, pangalan. Ikalawa, petsa ng kapanganakan. Pangatlo, puok na sinilangan. Kaapat, 2 hanggang 4 na pang-uri na naglalarawan sa sarili. Ang sunod, mga magulang. Sunod, mga kapatid. And sunod, mga gusto at hilig. At ang huli, mga pangarap. Tandaan natin, ang sanhi at bunga ng isang pangyayari ay malinaw na naipahayag mula sa mga teksto. May mga salitang ginagamit na nagbibigay hudyat sa pagpapahayag sa sanhi at bunga. Sanhi. Ito ay kadalasan na makikita sapagkat, dahil sa, palibhasa, ngunit at kasi. Sa bunga naman, ito ang maaring gamitin. Kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. Ano naman ang talambuhay? Ito ay paglalahad tungkol sa buhay ng isang tao mula sa pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay. Ito ay lohikal na pagsasalaysay ng mga mahahalagang yugto sa buhay ng isang tao. Sa pagsulat naman ng liham na humihingi ng pahintulot, mahalagang nakalahad ang importante at kumpletong detalye tulad ng uri ng gawain, petsa, oras at lugar, dahilan o layunin sa paghingi ng pahintulot, pagnanais na mabatid ang katugunan tungkol sa hinihinging pahintulot. Gayon din ang pasasalamat at paggamit ng magagalang na salita kahit wala pang katugunan ang inilalapit. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.